maraming salamat sa taong dahilan kung bakit nandito kami ng buong Banateros Brothers. Ang araw mga Banateros, eto na nga. Mag-uusap po tayo ngayon. Pag-usapan natin ng mga issue sa lipunan habang tayo po ay nandito sa Beijing at inaakyat po natin ang Great Wall of China. Ewan ko ba sa mga... Wala pa ako sa entrance, hinihingal na ako. Ang bihirang buhay, oo. Anyway, pag-usapan na po natin ng mga issue sa Pilipinas. Unang-una po yung kay Ontiveros. Ay, alam niyo naman po yung kay Ontiveros, diba? Kasi may nakita akong video. Abay, siya, video ba naman? Minti-kiti pa si Ontiveros ng ganyan, parang tanga. Ganyan-ganyan siya. Habang nandun siya sa crowd. Wala naman pumapalakpak sa kanya. Wala rin pumapansin. Pero ganyan-ganyan siya, para siyang tanga. Akala mo, beauty queen. Alam mo yung gano'n? Akala mo beauty queen, yung pala witness queen. Mahilig sa witness. Alam mo, etong Ontiveros to, may pangarap talagang maging presidente ito. Halatang-halata naman sa galawan niya yung pagiging, mga ganun, ang ating bayan ay kailangan ng maayos na pamahala. Yeah? Tapos ngayon, ang dami lumalabas na, Risa na. Di ba? Ang daming ganun. Pero ako honestly, personal kong take dyan, gusto kong tumakbo si Risa Ontiveros na presidente. Kasi para malaman niya na once and for all na walang may gusto sa kanya. Para malaman niya na once and for all na yung ginagawa niyang katarantaduhan sa Senado, wala naman pong naniniwala, walang nauuto. Di ba? Maganda yan, tumakbo siyang presidente, nang lumagpak siya at talagang the lowest votes in history ang maganap sa kanya. At ma-depress siya, malay mo pag na-depress siya, tumigil na siya sa politika. O kaya mas maganda, pumunta siya sa Great Wall of China at sundan niyo na lang, kayo nang bahala magsundon ng sentence doon. Pero yun ang maganda doon. Sana talaga ako, wish ko, tumakbo siya. Wish ko tumakbo siya bilang presidente para mapahiya. Ito si Ontiveros. Parang tanga nga may video pa ako dun. Yung nag-endorse sa kanya, yung Babalu na babae. Ano bang pangalan nun? Si Agliness. Si Aglin Granada ba yun? Hindi, sana talaga. Mantakin mo yung pa yung nag-endorse sa kanya. Akala mo naman may power yun. Wala ang viewers yun, walang followers yun. Kasi endorse ka. Ganun sila katanga. Hahanap lang ng endorser, yung tanga pa, bobo pa, at saka walang followers. Di ba kaya ka nga kumuha ng endorser, dapat yung may followers. Siya walang followers. Tapos i-endorse ka. Di mukha ka nung tanga. Ganun sila believe sa sarili. Yung para silang namumuhay sa bubble sila na, maraming may gusto sa atin, merong humahanga sa atin. Di ba? Nagagalit na si Lolo, sabi niya, ang bagal yung maglakad. Ayan, sabi ni Lolo, ang bagal yung maglakad. Awa ka naman, Lolo, mga lola na yung mga kasama. Di ba? Ang mga pagkain dito, mais, sarap ng mais, no? Bago umakyat ng maraming, ganyan, gusto ko yan, no? Diyan po kami aakyat, diyan, sa taas. Hayop yan. Hindi ko alam kung anong trip nyo. Ayan na. Diyan tayo aakyat, mga kababayan, no? Ang laki niya, di ba? Yan yan. Yung walang sinasantong bear. Ay, hindi pala. Yung puti pala yon. Yung puti lahat pagkain nila, ito medyo mabait to. Pero try natin pababayin si Jack. Di ko alam kung bakit namin naakyatin yun. Basta akyatin daw namin Kakaiba itong isang to. Talagang ayaw niyang mangitim. Tignan mo. Yung mask niya. Lupit. Grabe ang lalaki. Ang dami nila. Di ba? Ang dami Ayan nagpapahagis nagpapahagis. Nangingi ng pagkain nangingi ng pagkain.
你看哪来？ Ito yung entrance ng kanilang wall. Dito nagpapatayan eh. Ayan na. Ayan na, simula na. Ayan na. Pagka-picture, okay na. Okay na tayo. After picture we go, ha? Okay? No, we need to go to that. No. Only you. So eto na nga po, nandito na po tayo sa Great Wall of China. Bigyan ko lang kayo ng bahagyang background at magandang ano ito, magandang lesson to sa mga Pilipino no. Kasi imaginein mo etong wall na to, ginawa itong napakalawak na wall. Kapaligid diyan, no. As in diyan, yan. Binild po yan gamit lamang ang kamay. Wala pang machine nun. Wala pang ginagamit na ano doon. Talagang kamay lang, tao lang. Maraming tao na nag-build. They were united in building this dahil doon sa kanilang mga kalaban. Kaya binild nila, no? Imagine mo ganyan kalawak yan. Mahigit ano to, more than 20,000 kilometers na build ng mga Chinese. You know why? Because they are united against the enemies. Their enemies. Imagine mo yun. Kaya yan lesson sa atin yun eh. Ang problema sa Pilipino, first, hindi natin alam kung sino talaga ang kalaban natin. Sino ba talaga kalaban natin? Kalaban ba natin ay yung bawat isa? Kabilang politiko o kabilang kulay? O ang kalaban natin ay yung kasamaan o yung korupsyon? Di ba? Ang problema, ang kalaban nito mga ilang gago sa atin ng mga Pilipino ay si Duterte lang. Hindi si Duterte ang kalaban. Ang kalaban po natin ay ang korupsyon. Kung sino yung gumagawa ng korupsyon, alam naman natin hindi si Duterte. Alam naman natin hindi si VP Sara Duterte. Kasi kung korupsyon, sabihin din yung korupsyon, yung confidential fund. Yun yung nanakaw sa flood control. At saka sa budget, billion, trillion ang nanakaw doon. Hindi tayo galit doon. Galit tayo kay VP Sara Duterte. Yun ang problema sa atin, mga kababayan. Hindi natin alam at hindi natin kilala kung sino tunay nating kalaban. Dahil we are blinded by our hate and bitterness against the Duterte. Yan ang problema. Kaya we will never ever build a great wall because yun ang kalaban natin. Ang bawat sarili natin. Yan ang kalaban natin. Kalaban natin yung ating greed sa pera. Di ba? Greed sa power. Yan ang nagiging problema natin. Kayo. Mamatay kayong kakaaway at kakalaban kay VP Sara Duterte. Pero ang tunay na kaaway, yung mga tunay na korap. Yung pumirma sa budget. Yung gumawa ng budget. Yun dapat. Hindi si VP Sara Duterte. Grabe ito. Marami pa kayo nalaglag dito. Eto, sabi daw ng pulis dito, okay lang daw mag-video, bawal ang live stream dito sa Great Wall of China. Kasi pinag-iingatan daw nila yung kalaban. Nandiyan yung mga NPA sa baba. Mga NPA, nandiyan daw sila sa baba inaalam nila kung marami bang tao dito. Kaya pag naka-live stream ka, malalaman nila walang tao. Walang kawal. Ganun pala yun. Kaya bawal ang live stream, pero pwedeng video. Kaya pala binabantayan pa na tayo kanina pa nitong nasa likod. Di tayo binabantayan niya. Alam mo ang ginagawa niyan? I-rescue niyan tayo dyan sa ano. Kasi grabe dito. As in ano. Kita niyo yan? Tarik na tarik oh. Grabe ang tarik niya no. Ang lupit oh. Wala pa kayo nadidisgrasya dito? Ako pala. Tayo palang hayop. Ganda dito, no? May nakapansin ka ba? Ano yun? May harap. May harap. Ah. Parang nasa ano tayo, no? Glory Mountain, no?
Oo. Sa Prayer Mountain. Gantong-ganto yung ano eh. Yung Glory Mountain ni Pastor. Oh, gantong-ganto. Mm. Wow. Tsaka yung ano? Yung Prayer Mountain. Prayer Mountain ni Oo. Pastor. No? Ganito, no? Ganito Ganito. ganyan, no? Oh. Oo. Ano mo? Grabe, no? Parang nakunta na nun yung pastor, no? Tapos ginaya niya, no? Oo. Nilim ko lang naman. Kasi ano mo na una, kung kain na, okay na mag-Jesus Christ. Siyempre, yung Great Wall. Oo. So, nilim ko, nagkaroon na idea si pastor. Para kagandahin, kakain nito. Oo. Kanin mo, pastor. Sige. RJ, lagyan mo na lang subtitle. Oo nga eh. Hindi naintindihan eh. No? Kasi hinihingal na ako. Ah! Hinihingal na ako makit kami. Net. Lumabo ah. Malamig ka takas. Malinaw yan, mauunawa ni pastor. Lumabo ah. Pastor, pakit ako. Ako na, kung mo naunawaan, mahala ka na. Hindi, ang ganda nga. Ganto yung Prayer Mountain at saka yung Glory Mountain, no? Ano yan? Ano? Diba? Ano lang kayo? Nailakan ako ng nagkainis eh. Oh, yun lang pinagkaiba, no? Meron yung mukha. Meron yung mukha ni Kiko Mara. Ganun eh. Pag iniwanan mo sa Prayer Mountain yun, hindi pa rin yun. Live! This is Jack! Alam niyo ba? Alam niyo ba? Ano? Hindi, kasi alam mo din, Great Wall. pag wala talagang korupsyon, maganda. Totoo yan. Oo, di ba? Eh, Alam mo yung kay Ogilvy, ang linis, mahagana, lahat. Lahat ng workers, lahat ng nakakay Ogilvy. Lahat, maayos pa na namin, may bahay, may makakain, hindi sila gutom. Hindi, tsaka isipin mo ha, yung Great Wall of China, alam mo gaano kalayo yan? Kalahati ng Hindi, 20 haba. mahigit 20 kilometers yan. 20,000. Oh, 20,000. 20,000 kilometers yan. Oo. Oh. Isipin mo kung kurap yung may-ari niyan, kung Wala. kurap yung gobyerno. Kakawan ka naman ng alam, hirap na eh. Hindi lang, baka mamaya, hindi tumagal ng ganyan. Oo, ano. Sabi nga nung guide natin, marami daw ano eh, yung pag-build doon, marami ding namatay. Dahil sa Oo. sobrang tindi. Imagine mo, kamay yun ha, Kamay. walang machine. Oh. Kasi walang korupsyon. 'Di ba? Pero imagine mo may korupsyon yan, baka Wala. pag ganun pa lang ng ano niyan. Kapag may malang kalaban yung sigmuho na yan. Diba? Wala pa yung baka di pa nga binabato nung ano kalaban eh. Umano ka lang si ano, kunyari, si Ugutubara. Oo. Kunyari, umag-king. Umag-king, no? Gumiba na yung ano niya, pinakalayuan niya. Ganun kahinayan ko na. Bakit? Mataba siya sobra? Kurap na eh. Kurap yung gumawa. Kawawa yung mga, parang nangyayari sa Pilipinas. Ah. Sasagwan ko ng kawawa mga sundalo natin. Oo. Kawawa mga pulis, ginagawang laruan, inutusan na, hulihin yan, di ba? Kahit nagwagsakalooban nila, di ba? At saka Okay yung, lang ina mo, Marcos ka eh. Bago eh. hindi, tsaka, Oh. yun nga ang modernization eh. Luma yung mga gamit eh. Nakakaya, no? Wala pang bala minsan, paltik pa. Putang ina, nakakaya. Oo. Tapos ang Amerika, ang Amerika ino-offer ng bomba. Ang China ino-offer ng maho. Yan. Ang kapal na mukha na, tapos kayo anti-China? Oh. Saka na kayo mag-anti-China pag ilo pasig, hindi na kami nae. Ito na nga, tapos na po tayong galing po sa Great Wall of China. Napakaganda. At alam mo, nakakaanang matindi talaga dun eh. Yun po ay ginawa ng kamay lang. Wala pong mga machine pa. Unlike ngayon. Pero grabe, ang haba. At ang tibay pag titingnan mo talaga. Kasi nga naman, ginagamit nila yun doon nung pangharang sa nagkaroon ng gera doon eh. O para hindi sila mapasok. Anyway, pag-usapan din natin itong kay Mike Defensor. Ngayon po ay kakasuhan na po siya ng human trafficking. Mantakin mo ha. Human trafficking ay kakaso sa kanya. Sabi ko nga ako kahapon, di ba? Kung prostitution man ang nangyayari doon, di ba? Let's assume na prostitution po 'yung nangyayari doon. Hindi ho human trafficking ho 'yun, magkaiba ho 'yun. Kasi human trafficking talagang walang choice eh. Di ba? Wala namang, nasa Pilipinas naman, hindi naman dinala sa ibang bansa at tinago, walang ganun. Yung mga babae doon kusa naman. At the same time, hindi naman po sila nagkakaroon ng transaksyon dun sa loob.
At kung sabi nga ng ni Matibag, dahil daw nasa loob doon, may hotel daw doon, yung hotel daw doon, pagmamayari ni Depensor. And yet, yun po ay kailangan pa niyang patunayan na talagang kay Depensor yun. Kasi dinideny ni Depensor na kanya yun. Pero sabihin na natin kanya, halimbawa lang. Tapos sabihin na natin meron nagchuchok-tsakan doon sa loob ng hotel. Abay, walang pananagutan yung may-ari ng hotel. I mean, imagine mo lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon mag-asawa? Ang lahat ba ng hotel ang nagpupunta doon ay magjowa? I mean, ano pang alam mo kung may nagpunta man doon na yun ay prostitute or whatsoever? Hindi mo na alam yun, di ba? Hindi mo na malalaman yun. Wala ka na pananagutan, labas ka na doon. Unless ikaw mismo yung nagbebenta doon sa babae, yun. Mananagot ka sa prostitution, pero hindi sa human trafficking. Kaya talagang sobrang sobrang political nitong issue na to. Halatang ginigipit lang nila si Mike Depensor. Kaya tayo bilang banateros, lalabanan natin tong panggigipit nila kay Mike Depensor. At tama naman din yung hirit niya na sana ang iniimbestigahan ni Matibag ay yung asawa niya. At saka yung iba pang mga flood control na involved, di ba? Bakit yung ganyan ang iimbestigahan mo? Buhay nila yun. Ako, hindi ko yun. I'm not tolerating it. Pero, buhay ng mga pribadong tao yun eh. I mean, kung meron ka man talagang concern sa bayan mo, ang imbestigahan mo yung mga flood control issue. Yung kanilang di ba? Yung ombudsman, kesa na tinututukan etong mga nagkikritisize sa gobyerno, ang tututukan niya yung isang dating, tatandaan niyo hindi ho ito official si Mike Depensor ngayon since the crime was committed now, yung sinasabi nilang crime, so hindi dapat sakop ng ombudsman din yan. So itong ombudsman, ang may sakop niyan, dapat yung asawa ni Matibag ang imbestigahan. Diba? Yun, congresswoman ngayon. So, dapat yun ang iniimbestigahan. Alam mo, grabe ho yung panggigipit na ginagawa dito kay Depensor. Hindi ko alam may hawak ba sila o dahil sobrang iniisip nila ay si Mike Depensor ang tumutulong dito sa mga Marines. Kasi inamin naman ni Depensor na tinutulungan niya, pinibigyan niya ng pagkain, siguro, maybe pang transportation, pag pumupunta sa mga hearing. And, di ba? So, obvious na ayaw nilang pagsalitain, gusto nilang pilayin, takutin yung tumutulong doon sa Marines. Ano ba ang inilalahad ng mga Marines? O, di ba, yung sinasabi nila yung mga nakatanggap ng maleta. So therefore, kung pinipigilan nila si Mike Depensor makatulong dito sa Marines at yung mga Marines ay para naman mailahad at malaman ang tunay na mga may sala, pinipigilan talaga nila. Malamang sa malamang, boss nila yung mastermind o may kinalaman sila doon sa nangyayaring nakawan o korupsyon sa flood control. Iyon ang ating tignan. Hindi yung pipigilan mo si Mike Depensor. Walang walang kunik Walang kunik na masyadong Again hindi ko sinasabing I'm tolerating it. Pero prostitution, yan po ay matagal nang nangyayari sa Pilipinas. Alam ng mga yung mga kalakaran diyan, at sabi nga niya merong cabinet secretary at merong senador na may-ari nun. Alam mo, ako meron tayong mga natatanong-tanong sa paligid. Hindi nga lang daw may-ari yung senador na yun. Yung senador na yun ay talagang involved. Ibig sabihin, nagpupunta. Talagang sino yan tumatawag sa iyo, ha? Bakit may tumatawag sa iyo dito sa China? Alam Baka yung WeChat mo. Sana sinagot mo.
WeChat yun, yung verification. Yan na. Kunin mo yung number. Hindi, sasagutin mo yung tawag. O, dito muna tayo. Baba muna tayo sa isang mall, ha? Change of venue daw kasi tumawag si Sas. Gusto niyang makipag-meet kay Jack. Sasampalin daw ni Sas si Jack. So, magkikita kami ngayon sa Sanlitun. Alam mo, maganda dito sa China. Yung parang Grab nila, yung Didi, pwede mong palitan yung, yung kung saan ka pupunta. Hindi magagalit yung driver. Basta edit mo lang yung ending nung route mo, tapos nandun na, magkikita na dun. Pwede na. Baguhin. Kahit mas mababa. Katulad ngayon, mas malayo dapat yung pupuntahan naming Silicon Valley ng Beijing. Mas malapit lang itong pupuntahan naming Sanlitun. Doon kami ngayon magkikita. Okay lang, kahit mababa ang presyo. Walang problema kay kuya. Diba kuya? So, andito na nga tayo sa ewan ko, Sanlitun, ewan ko. Basta San. Eto, yung kanilang mga parang BGC type to eh. Yung mga flagship store tulad ng Nike, Uniqlo. Marami pa doon, mga Dior, Gucci. Tapos ito yung mga magagandang lugar dito. Tapos meron dyan, para sa street dyan, pwede kayong kumain-kain, uminom-inom. May mga kumakanta-kanta pa nga eh. Saan tayo pupunta? Uniqlo muna tayo. Walang katapos ang Uniqlo yan ah. Wala na akong brief. Baliktarin mo na lang. Planchain mo, mawawala na yung bakterya doon. Eto na nga, nandito na po kami sa Santillan Road. Nag-chill-chill lang. Ito yung kanilang parang BGC. Yes. Yes, sir. Ayun na. Nantay namin siyempre yung mga magugulo, yung may ingay. At si Sas. Eto na nga mga bandateros, nandito na. Kasama namin ng mga pro-China vloggers. Pro-China vloggers. Kakanta na naman ka. Not too loud, okay? Okay lang. Uy, asin ka. Okay. Hi, ni hao. Ito na po. Magkakaroon na kami ng Chinese Training. conference training. Hey Darian, may training kami ni Sas ha. May balita ako sa'yo pero tsakan. Eto na nga, nandito na po kami. Okay. Ano masasabi mo, Jack? Kissy face, into your bones. I tried to get you. Hotel California po. Yun, no? Dinala kami ni Sas dito, oh. Yun, no? Saan niyo gusto? O gusto mo na magganong-ganon? Ayan. Saan mo gusto? Dalhin mo kami kung saan mo gusto. Kayo mamili. Ikaw ang mamili. Ayoko mag-decision. Ay, ito aso. Yan, oh. Yan, oh. Ano ka? Sino mas na pogi yan? Ano mo? Ako sa uli, ano yan eh. Minum ako. Punta Ninja Turtles? Tatanong mo na lang, matanda eh. Harapan yung buyo. Parahan yun ah. Ayop ka. Ano yan? Ano yung tahimik lupin? Ano? Bago siya si Broily. Sipin mo. Broily. Lasing na nga, ngongo pa. Kapag nalalasing tayo, normal lang mo chappy. Kasi dito, hindi normal, mamugo. Ay, harapan din yun Oh, one punch man. Lasing na nga, ngongo pa. Ang hirap intindi nun. Ano ka mukha mo? Bagay sila magkasama ni Sat. Sikat ka lang eh. May banat. May banat. Mukha mo Saan mo yan? Kaya ka dyan.
ako ngayon. Ang ganda. 16 na idol ko. Idol ko yun. Abir. Ako din eh, kakain ko eh. Ano ba? Sip-sip ka, Ano di ba? ba? Naintindihan nyo ba? Ako hindi ko maintindihan eh. Hirap po daw sa kanya. Android ko na Android. AI. Oo. Tignan mo. Ako na ako sa tenga. Ako na ikot ako. Tangina mo, ayat ka. Akala ko okay na eh. Akala ko okay na eh. Bago, ikot eh. Hindi mo pala sa QC. Hindi pa sa... Akala ko okay na eh. Puta yun eh. Hindi pa sa... Kasi ano ko na ako. Underground bumanat. Ano, ano mo, first time namin nakita. Sa mga oras na ito. Pakita po ha. First time namin nakita nanahimik yan. Nilok ko ba? Parang nahihiya. Nilok ko ba, Asas? Nilok ko. Kami na kaso. Oh! Nahimik siya ta. Ako na magkakama ko na sa room. Sabi na sa akin, Anong loom? hindi ko na oras ha. Room. Hindi ko na oras ha naman. Malis. Anong room? Ang lalo. Anong room? Room eh. Loom! Anong? Ano yung kasal ko? Kwarto. Wato! Wago! Ano ba talaga? Alam mo, kuya nga kayo. Ako lang kanin yun. Alam mo, bumulong sa kansa. Yeah. Ano kami sa room eh. Nabi kami mag-partner kami. Ano, wala akong mamaya. Oy! Malilate pa? Bakit? May pupunta. Napunta lang ako. Sa labas ka ba natulog? Ano ako? Lalabas na yung anak ko yun na Isko. clean me ka nan. Ako yan. Tanda ano. Ang ano mo anak ko. Buti na lang matalino tong kausap natin kung hindi din naintindihan sinasabi mo. Ang pula yun. Walang ano yun. Harapan. Naintindihan mo. Walang ano yun. Walang harap, walang reno. Walang blooper. Direct eh. Oo, agad. Pero, inisip ko na nakbuhat. Buti na hindi. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Saan magbayad mo na eh? Kaya ako magbayad Hindi eh. ka dapat magreklamo. Oo, hindi ako magreklamo. Lahat ng panlalaki, kakaluin ko. Kung nagreklamo ka, Ako magbabayad. Oo, diba? Buti na naintindihan. Matalino ito, naintindihan siya sabi. Ko lang nalaman matalino talaga siya. Ngayon, proven yan. Naku po, ito na. Kawawa yun eh. Si ate, lasing na. baka malaglag sa kubeta yan. Uy, nalaglag na. Nagbuhat ka na boy. Sir, pag-ihi ko eh, nahirap ako. Nakatayo ko. No matter the distance, I want you to know. So ayun na nga po, lumabas po kaming kasama si Sas. As alam nyo, marami pong aming usapan. Aside from do sa mga tawanan, ay may mga makabuluhan naman kaming pinag-usapan. Tulad po, tinatanong ko sa kanya, ano ba ang talagang isang bagay na nagustuhan mo dito sa China? Kasi marami namang magagandang bagay dito. Tulad ng mga malinis, high-techs, di ba? Pero tinanong ko sa kanya, ano ba talagang pinakagusto mo dito sa China? Bakit ka nandito? Alam mo, talagang number one sinabi niya, I feel safe dito. Kasi remember si Sas, galing po siya Netherlands, sa Amsterdam, di ba? So, alam niya po yung difference sa Europa at saka dito. At syempre sa Pilipinas din. Alam mo, yun ang number one niya sinabi. Dito talagang, pag ikaw ang nakipagsuntukan dito, grabe ang penalty mo. Tapos, ganito pa nga yan kahit ikaw, kunwari, may nambubuli sa'yo, mas malaki ka. Tapos, ang dinipensa mo lang yung sarili mo, kaya lang, napuruhan mo yung kalaban, ang mangyayari sa inyo, ikaw pa yung talagang may kukulong, ikaw pa yung magpe-penalty. So, kung may mambuli man sa'yo, may mga ano sa'yo, iwas ka na lang. Kaya ngayon, dito sa China, sa totoo lang, nag-iiwasan sila. Kasi kung sino yung makapuro,
Una-una kung sino yung una sumuntok. Pangalawa kung sino yung nakapurog. Sabihin kung mas duguan yung kalaban, yari ka. Ikaw ang manhanagot kahit dumidepensa ka lang. Kaya talagang, kung isipin mo yan hindi yun logical. Diba? Isipin mo, para sa isang makademokrasyang bansa, hindi logical yun, di ba? Mintakin mo, ikaw na nga yung dumipensa, ikaw pa'y makukulong ng malupit. Kaya lang, in a way, yun will prevent yung away. Kasi, kesa na makipag-away ka, tatakbo. Naputol tayo, ewan ko, tong camera ko, bigla-bigla napuputol. Anyway, yun na nga po yun. So, kaya nga alam mo, yun ang isang bagay na ngayon walang-wala sa Pilipinas. Kaya panoorin nyo yung shinare ni Robin Padilla na War on Drugs. Sabi ko, tama talaga ito nangyayari. Lahat ng ito, yung mga nakikita nyong krimen sa labas, sa Pilipinas, yan ay resulta na lamang po yan ng droga. Yan po ang katotohanan. Kaya hanggang tayo ay merong bangag government, walang mangyayari sa Pilipinas. Kaya sana sa susunod na natin, yun talagang galit talaga sa droga. Alam mo, another 6 years under bangag government, wala. Saan tayo pupulutin? Sa kangkungan talaga. Maniwala kayo, gulo yan sa Pilipinas. Chaos. Kaliwat kanan ng krimen. Kawawa tayo mga Pilipino. Sana maayos na ito sa 2028. Sabi nga iba, paabutin pa ba ng 2028 yan? Wala naman tayong choice. We are a democratic country and what we need is a election para ma-replace yung ating kasalukuyang gobyerno, di ba? We are not for illegal o unconstitutional removal of the president. Sa atin talagang we have to stick to the election. Ang sa akin lang, wag lang sana nila babuyin ng election sa 2028. Okay? So hanggang dito na lang po muna sa susunod. Bye-bye. So hindi tayo nagkamali sa ating hinala. So talagang target talaga nila na malaman kung sino itong Mary Grace Piatos na to. At para idiin na rin si BP Sara Duterte. So kaso, ang punto dito, baka mamaya magulat na lang tayo na meron silang ilabas na yun ang si Mary Grace Piatos. Alam niyo naman na kung ano yung pwedeng gawin Pwedeng gawin ng mga anti-Duterte. Maglalabas sila ng isang tao, tapos magpapanggap na Mary Grace Piatos. Ako po si Mary Grace Piatos. Ako po yung nandoon sa ni BP Sara. At pwedeng mangyari yan. Sa tutusin, planado talaga pinaplano na nga nila yan Pinaplano na nga nila yan yung mga ganyan. No? Tawag dito, matagal na nilang nasa utak nila na kumuha sila or mag-hire ng isang tao na magpapanggap na Mary Grace Piatos. No? Para sabihin doon na saan ginamit yung hindi, ninakaw ni Sara yun, ginawa, nilagay sa ganito yun, ginawa dito, nilagay sa boylet, binigay sa boylet na basketball player. Paulit-ulit na lang nilang ganyan ginagawa nila. Siyempre, sisimulan ng mga tanso vlogger yan. Yung ganyang issue na yan. So ngayon, hindi na rin yung bago. No? At alam na natin kung sakali mang talagang mangyari yan, na ganyan yung gagawin nila, na maghanap sila ng isang personalidad tapos magpapanggap na Mary Grace Piatos, tapos nasa kampo ng mga anti-Duterte, alam na this. At ito rin, pag-usapan din ho natin itong dating sheriff na sinapak ni BP Sara na gustong gawing testigo laban kay BP Sara Duterte dahil kapag ito daw ay naging presidente, gagamit daw ito ng dahas. Utangin napakagago. Alam niyo kung bakit? Vice President na si BP Sara. Kung talagang gumagamit ng dahas sa mga inosenteng tao, etong mga Duterte, lalong-lalo na si BP Sara, putangin inubos na kayo. Sa pinaggagawa niyong katarantaduhan sa kanya, sa ginawa niyong katarantaduhan kay Tatay Digong, inubos niya na kayo. Matagal na kayo sanang nawala. Ang tanga nyo naman. Kahit sabihin natin na pangalawang presidente pa lamang si BP Sara, kung talagang halang ang kanyang bituka, ubos kayong lahat mga putang ina nyo. Ang bobobo nyo. Diba? Common sense.
Common sense na lang talaga. Kung mamamatay tao, si BP Sara, inosente man o hindi, kriminal man o hindi, puta na, ubos na yung mga vlogger diyan. Ubos na yung mga tumatarantado sa kanya diyan. Hindi, eto real talk. Isang utos lang at alam ko naman na hindi gagawin ni BP Sara 'yon. Pero real talk, isang utos lang ng mga Duterte na patayin lahat ng mga tumatarantado sa kanila. Kayang-kayang gawin yun. Kayang-kayang gawin ng mga supporters ng mga Duterte yun. Sorry sa words na yan, pero yan ay real talk. Kayang-kayang gawin ng mga, ng mga supporters ng Duterte yun. Pero hindi nga sila ganun. Simulat sa poll na itong mga Duterte ay umapak sa mataas na posisyon, kagaya na lang ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang presidente noong 2016, simula noon hanggang ngayon, kailan niya binawian yung mga kritiko niya? Wala. Si De Lima, dahil kritiko ni Duterte, dahil lumalaban siya kay Duterte, kaya kinulong. Hindi ganun yun. May nilabag siyang batas, kaya siya nakulong. Yung mga nakulong na kritiko ni Duterte, may mga nilabag silang batas, kaya sila nakulong. Yung mga kritiko ni Marcos, anong nilalabag na batas, bakit sila nakukulong ngayon? O katulad na lang no sa akin, kung sakaling makulong ako, binabanatan ko si Marcos. O bakit? May karapatan kami na iboto ka pero wala kaming karapatan na banatan ka? Ay, hindi pa pwede yun. Ang katarantaduhan nyo. Lol. So ito po, panoorin natin na itong video na to para lubos nyo pong maunawaan, mapatungkol ho dito sa dating sheriff. Sheriff ba? Sheriff. Basta yun na yun. Na sinapak ni BP Sara Duterte matagal ng panahon at gustong kuning testigo laban sa kanya. Ito po, panoorin nyo. And on the part of the other one, yung si Sheriff, I think it is irrelevant po, no? Kasi hindi man yan siya ang part sa articles of impeachment. Ala man siyang connection sa allegedly sinabi ni BP Inday Sara about this threatening a high public official, no? That is not, if they want to prove, ito po yung rules kasi, if they want to prove bad moral character, that can be objectionable. Kasi para ang tingin ko, ipipresent nila yung sheriff, yung ginawa nila para to prove yung bad moral character ni BP Inday. That is not allowed. Meron pong proceedings or rules on how to object on that. Because you have to, aside from that, you have also to contain only on the allegations stated in the articles of impeachment. Outside than that, that is objectionable. Opo, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung layunin po ng prosecution kung bakit po nila isinama yung sheriff na yon ay para po ito sa ilalim ng 4th article of impeachment na may kaugnay nga sa alegasyon na pagbabanta at destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At gagamitin po nila itong ng prosecution, yung testimonya daw ni Andres o yung sheriff na yan upang patunayan na si VP Sara ay may tendency to inflict violence o yung tinatawag na kaugaliang gumamit po ng karahasan, attorney. Yes po. Yan po yung talaga yung tinatawag natin, they are proving a bad moral character, no? Under the rules of evidence, that is objectionable kasi you cannot, unless kasi po that the other party or si VP Sara is alleging that she is a good person, that she has not done that, in order to impeach it, pwede nila i-present yung sheriff din to prove yung tendencies, no? But aside from that, of course, that is one. And aside from that, of course, is the fact that that is not relevant to the main issue on the Article 4, no? Yung the 4th Articles of Impeachment complaint. Now, I think, and the moment that they will say, Your Honor, we are ready with our witness and we are presenting the sheriff, the purpose of the testimonies are as follows. Magtatanong man yung impeachment court, any comment or objection, we object to the presentation of this witness because his testimony will be irrelevant, Your Honor, and not included in the article of impeachment number 4. So, magro-rule po ang Senate niyan. So, that is an issue whether or not to
to allow this person to testify. Kasi irrelevant po talaga eh. Wala talaga siyang connection dito sa pinagsasampa ng mga kaso sa kanya. Kasi tinutukoy nila itong si Abe Andres na court sheriff noon na sinuntok ni VP Sara noong Hulyo ng taong 2011 nang siya pa'y mayor pa. Mayor ha, hindi po vice presidente. Yes. Si vice president sa Davao City. At kung aalamin mo, nangyari po yung panununtok dahil nga o matapos nga ituloy yung demolisyon sa kabila po ng hiling ng alkalde na magkaroon ng palugit ng 2 oras, attorney. So ang tanong ng ilan, impeachable ba ang panununtok kahit nasa taong 2011 pa yung nangyari at hindi vice presidente, mayor pa lamang po noong panahon na yon si si Sara Duterte? Alam mo, Jade, alam ko yan eh. Because I was there at that time and alam ko ang whole story about that, no? The VP Inday Sara was just the mayor that time was only asking to delay because she's going to talk to the people na meron ng court order, final na ito, you have to leave and everything. Hindi makatiis, no? Yung sheriff na yun because there was a directive from the judge kasi that say, sige, talaga ituloy yan siya and everything. So, nagkagulo kasi, may nagkasakita, doon siya nagalit. You know, when it involves the masses, yung mga pobre, talagang very passionate po si BP Inday niyan to protect them. Well, it is true that probably the processes they have to live. But all she wanted that time was to make it peaceful because if she will be there, susunod yun sa kanya yung mga tao sabihin na, okay, dahan-dahan tayo, maglipat tayo, tapos mapakiusapan at magawa ng paraan. Now, with respect to your question on whether or not this is a matter that is part of the impeachment complaint, of course not. Because, alam mo po, pag meron po tayong articles of impeachment at nakasaad po doon sa 4, no, na 4 corners of that articles of impeachment na ang nirereklamo is yung alleged threat against the the President BBM, no? Doon na po tayo mag-confine. Any in all matters that happened before, after, or not relevant to that case is not allowed. Now, the only thing that I see is that if ang defense po ni BP Inday Sara on that particular impeachment is saying that I'm a good person, I haven't done that before, she will prove her good moral character, then the prosecution may present evidence to prove her bad moral character. Yun po ang point no, para lang somehow may tendency, pero without which na sila lang ang gagawa noong presentation ng sheriff is that is a case that is objectionable. Hindi po yan siya papayagan. So yun po ang rules, no? Medyo technical yung rules and evidence. Now, what I see here, Jade, is that this is actually optics. Ako, aking sinusubaybayan itong ginagawa nila. Starting from the ABP of the prosecution, yung naglalakad sila na nagtataka ako, akala ko parang sinihan ito, ano ba nangyayari, itong marcha-marcha pa. Number 2, yung kanilang optics na aawayin nila, tunog lata, mga and everything, no? And number 3, ito na naman ngayon, no? They are going to present witnesses na parang somehow na magkiliti sa utak ng mga tao. These are all manipulation of the mind, and these are all optics. It always now confirm my thinking that indeed their evidence is are actually weak. Parang nagkakaroon po ng trial by publicity na, attorney. Exactly. That is what I am trying to say. You found the right words, Jade. Doon kay Mary Grace Piatos, para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit nasama po nila itong Mary Grace Piatos na ito? Ay para po doon, sa maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. At ayon nga, nitong si House Prosecutor at Representative Terry Ridon, ang pagpapatunay daw, yung sa pagiging totoo o kathang isip lamang ng pangalang ito ang magsisilbing matibay na ebidensya
Kung nagkakaroon ho ba ng korupsyon o peking resibo? Kung maalala po natin, itong si Mary Grace Piatos, doon sa investigasyon po ng Kamara noong 2024, lumitaw po ito dahil ito raw yung baga pumipirma o lumalagda po sa mga acknowledgement receipt ng pagtanggap ng confidential funds. Attorney. Well, as I understand is that ganito po yan. There is a certain Mary Grace Piatos, pero pseudonym ang ginamit niya. It is a real person because she accepts money. And I believe that this person is a confidential informant under sa DepEd noon. Okay, let's go back. First is that we know for a fact that the confidential funds given to the DepEd kay Vice President Sara noon, hindi po yun requested but given from the funds ng presidente. Okay, share yan sa'yo. Tapos binigay, malapit na, 11 days lang maubos, no? So, we know that fact. Now, bakit po merong kailangan na investigate or magkaroon ng intelligence sa mga eskwelahan? Because, number one, alam po natin na yung po mga bata, lalo sa mga state universities, nare-recruit po para po pumunta sa bundok ng mga NPA, para maging NPA. We have seen yung 19 na namatay and other mga children na mga bata, no? I will not say children, mga bata pa, mura pa ang pag-iisip. Kasi yan po yung mga bata na yan kasi ang kanilang silakbo ng damdamin malakas, no? And kanilang sense of maturity hindi pa po ganap, no? So ibig sabihin yun po ang kanilang i-manipulate, ito pong grupo ng mga NPA, and then they will recruit them and bring them to the mountains. Kaya nga nangyari, maraming mamatay. So I believe that one of the reasons for this confidential funds is to infiltrate this, no? Oh, di ba? Ang lupit. Sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tanga na. Buti na lang may magaling na tigapagpaliwanag sa atin, si Attorney Batu, no? So talagang maganda isa to sa mga gusto kong magpaliwanag at gusto kong ipapanood sa inyo para mas lubos nyong maunawaan na talagang hindi valid itong maging testigo itong si una-una confidential fund ang usapan, ba't napunta sa mga dating halimbawa si Marcos Jr. may sinapak na classmate niya nung estudyante pa siya. Ibig sabihin pwede natin siyang kunin testigo laban sa impeachment kahit ilang taon na yon. Di ba katarantaduhan? Sobrang katarantaduhan. Dyan pa nga lang biruin mo, impeachment ni BP Sara, wala namang saysay, wala namang makitang daan para i-impeach si BP Sara, samantalang si Marcos Jr. ang daming nilabag na batas, ang daming impeachable offense or ang daming pwedeng idahilan para ma-impeach talaga siya. Pero hindi siya ginagawa na impeachment kasi nga bossing nga ni. So maiba naman tayo, mabalik tayo dito or mapunta tayo dito sa usaping sa mga senador. Alam naman na natin na kamakailan lang ay sinabi nito ni Senator Jingo Estrada na talagang maraming nananakot sa kanila na kesyo ganito, kesyo ganyan, maaaring ipapatay sila o ipakulong, sampahan ng mga kaso at or buhayin yung mga dati nilang kaso kapag hindi sila sumunod at magpahawak sa leeg dito sa mga anti-Duterte. So ngayon ay mas tumitindi pa ang mga pananakot na ginagawa sa kanila. Ito po yung video, panoorin po natin. Hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors, no? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation, no? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita
sa defense team, yun nga, puro mga ano yan, sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors, mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni BP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ng saligang batas yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Opo, lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita nyo po ba na naayon ito sa batas lalo na't pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules noong merong question sa leadership ng Senado, attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President, sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung balido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, bagamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intention ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer. Ang tanong, kaya ba yung gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsideran nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Opo, Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon na mga diskusyon na maaari rong babaan ang threshold nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ng intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si BP Sara dahil alam na nila sa mulat-mula na wala silang numero, no, na 16 para matanggal si BP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. At kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si BP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President, no? Na sa pamamagitan ng 12 quorum at sa 12 boto lamang, pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay BP Sara. Pero sa akin, malinaw pa gaya ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate
gaya ng malinaw na malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate at gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Oscuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan raw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng bisa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers, bagamat hindi sila halal, no? Gaya ng mga justices at mga constitutional commissioners, no? Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamatataas ng mga opisina na dapat magkaroon ng independence, no, sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, no? At it seems na ito po ay nagdudulot rin ng pagkalito mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, no? Nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot, no? Ang talagang intention nila pababain yung 16 dahil ngayon pa lang hindi ko nakikita kung paano mako-convict ni Luistro at paano mako-convince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa halimbawa kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon? Naunang sinabi ni Senator Jaime na CONAS raw yung plano, Noel sa 2028. Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan, no? So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taas ng hukuman. Saan po papasok dito, attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po pinagdadarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, no, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas. Attorney, lipat lang tayo ng topiko po, no? Lalo na yung nangyaring insidente sa Tacloban na ang ending ay kasalanan pa rin ng mga Duterte kung pagbabatayan yung mga pahayag po ng mga nasa administrasyon at sumusuporta sa administrasyon na kesyo ang nagpalakas daw sa kamulatan sa pagkabayolente ay dahil po sa mga Duterte. Ano po masasabi niyo po rito bilang dating tagapagsalita rin po ng Pangulo? Well, yung ganyang conclusion manggagaling lamang sa isang tao na gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot gaya ng cocaine. Wala pong tao na nasa tamang pag-iisip ang magsisisi na nangyari sa Tacloban kay Tatay Digong dahil unang-una, nung panahon naman ni Tatay Digong, yung 6 na taon ni Tatay Digong, walang kahit isang barilan na nangyari sa ating eskwelahan. Kung siya ang dahilan, bakit walang nangyari habang nakaupo pa bilang presidente si Tatay Digong? Pangalawa, alam naman natin na ang krimen, kaya po yan nangyayari
Hindi dahil hindi sapat ang parusa, hindi dahil sa hindi mababa ang age of criminal responsibility. Ang krimen po nangyayari kasi alam ng mga kriminal, hindi pinapatupad ang batas, kaya hindi siya mapaparusahan. Kaya po nangyayari ngayon ang barilan sa ating mga paaralan dahil ang presidente natin sinabi na ng sarili niyang manang ay drug addict. Na ang presidente natin, sang-ayon kay Zaldico, ay ang mastermind sa flood control scam at therefore corrupt. Kaya po malakas ang loob ng mga kriminal ngayon kasama ng mga kabataang mga kriminal ay dahil alam nila kung hindi napaparusahan ng presidente na siyang dapat nagpapatupad ng batas, bakit sila susunod sa batas? Opo, lipat ulit ako ng topic, attorney, kasi meron pong sinabi yata ang Malacanang na by next year o sa paghimay nila sa budget para sa susunod na taon, which is ngayong taon yan gagawin, isasama na nila yung pondo para ulit sa flood control. Ano pong basa nyo po rito, attorney? Kasi marami pong mga nag-iisip na, nako, baka gagamitin na naman nila considering papalapit na ang susunod na eleksyon at sinasabi nga na ang a year before ang election ay pondo para sa eleksyon. Attorney? Well, yan po ay patunay na walang kabusugan ang mga buwaya sa Kongreso ng Pilipinas at wala rin kapusugan ang presidente na mastermind ng lahat ng kakurakutan sa ating bayan. Unang-una, no? Bakit mo naman sasabihin yan? Samantalang wala ka pa napaparusahan dito sa alam nating nangyaring flood control scam, no? At pangalawa, bakit ka magre-release na naman ng pondo ng taong bayan na alam mo na wala ka pang napapatupad na mga institutional measures para mabawasan nga o maiwasan yung ganyang korupsyon. Ang konklusyon, hindi pa sila busog at lalo pa sila nangangailangan ng pondo ngayon galing sa kaban ng bayan dahil nga po magkakaroon tayo ng susunod na eleksyon. Opo, and tingin nyo po bago nila gawin yun, antay na lang nila muna yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon po sa kinikwestyong 2024 to 2026 budget at maging yung umusad na rin yung ano yata yung sa pag-question doon sa mga blanco, no, maliban pa doon sa question doon sa mula sa unprogram ginawang program at itong mga blankong items po, attorney. Well, in fairness, no, yung issue ng flood control appropriations, hiwalay naman doon sa mga kasong nakabinbin ngayon sa Korte Supremo. Ang kaso ngayon sa Korte Suprema, tama ba na sangkatutak ang unprogrammed funds, no, na ipinapasok sa pantaunang budget at ito ay pinampapalit doon sa budget mismo na re-request ng presidente sa kanyang sinumiting pangtaunang budget sa Kongreso, no? At sa tingin ko, ang desisyon kung talagang dapat magkaroon ng karagdagang mga flood control projects, yan ay dapat dependent doon sa kakayahan ng gobyerno na ipakita na kapag kinurakot mo flood control funds, ikaw ay paparusahan. Na sa ngayon, ay wala pang kahit sinong napaparusahan, wala pang ang kahit sinong mga mataas na opisyales ang nasasampahan ng kaso. Palagi lang promise at puro namang drawing, no? So sa akin po, talagang wala nang kahihiyan itong presidenteng ito kung talagang inanunsyo pa niya sa buong madla na bagamat kinukurakot ng mga buwaya ang pondo para sa flood control, bibigyan na naman niya ng pondo para lamunin ng mga buwaya itong darating na budget. So grabe, no? Biruin mo, para lang talaga ma-impeach si BP Sara. Talagang gusto nilang kanain lahat ng mga senador at takutin ng paulit-ulit at sampahan ng kaso ng paulit-ulit na kahit hindi naman nila ginawa yung kasong yun. Grabe, no? Tindi talaga. Talagang pinipilit talaga nilang wasakin si Vice President Sara Duterte. Hindi nila alam na kahit ma-impeach si BP Sara, meron at meron pa rin tatayo para ipaglaban ang mga Pilipino sa kawalangyaan na ginagawa ngayon ng administrasyon. Meron at meron at meron at meron pa rin. Pero soon, hindi muna namin yan ilalabas pero soon malalaman at malalaman natin. Ang dami dyan, Senator Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Basti Duterte, Pulong Duterte, 'di ba? So, ang dami, Pastor Apollo Kibuloy. So, ang dami na pwedeng magtumakbo bilang presidente. Alam naman na natin na
tawag dito na talagang pwede talagang ma-impeach si BP Sara, hindi dahil guilty siya sa mga ibinibintang sa kanya, kundi dahil malakas ang kapit ng mga kaaway ngayon. Sila yun nasa administrasyon yung mga talungan nananalo pa etong impeachment pa kaya ni BP Sara. Lalo't kapag natakot lahat itong mga senador. Paalala lang, 2 senador na ang natakot sa pananakot ng administrasyong Marcos. 'Di ba? What if pa yung iba dyan? Ang bali-balita ko nga, sinabi din ni Amy Marcos na siya nga ay may plunder case na. 'Di ba? Biruin nyo, kapatid pa yun may plunder case. Hindi ko lang alam kung totoo talaga yung sinabi sa amin ni Amy Marcos na may plunder case siya. Kung totoo man yun, biruin nyo, pati nga yung kapatid, kinasuhan What if pa yung iba? Basta kapag